ICC warrant versus Bato de la Rosa. Abay kinumpirma na. Ano na nga ba ang susunod na mangyayari ngayon? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Nagulantang ang buong bansa matapos kumpirmahin ang International Criminal Court or to ICC na mayroon ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa controversial na war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ang balitang ito ay agad naging sentro ng matinding discussion sa social media, telebisyon, radyo at maging sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas. Para sa ilan, ito raw ay simbolo ng pagsisimula ng pananagutan para sa libo-libong namatay sa kampanya kontra droga. Ngunit para naman sa mga taga-suporta ni Bato at dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa raw itong panghihimasok ng dayuhan sa soberenya ng bansa. Ayon po sa ulat ng Reuters at iba pang international media organization, kinumpirma mismo ng ICC noong May 11, 2026 na ang arrest warrant laban kay De La Rosa inilabas pa noong November 6, 2025. Ngunit isinailalim muna ito sa confidentiality o pagiging sealed ng dokumento. Ngayon lamang ito opisyal na inansil at kinumpirma sa publiko. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y crime against humanity dahil sa madugong anti-drug campaign noong panahon na si Bato de la Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP. Si Ronald de la Rosa na mas kilala bilang Bato ay isa sa pinakamalapit na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago siya naging senador, nagsilbi siyang PNP chief noong 2016 hanggang 2018, ang panahon kung kailan pinakamainit ang implementasyon ng war on drugs. Sa ilalim ng kampanyang ito ay libo-libong hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang napatay sa police operation at vigilante-style killings. Ayon sa human rights groups, karamihan sa mga napatay ay mahihirap na Pilipino mula sa urban poor communities. Mula pa noon ay matindi na ang batikos ng international community laban sa Pilipinas dahil sa umano'y extrajudicial killings or EJK. Maraming human rights organization tulad ng Amnesty International at Human Rights Watch ang paulit-ulit na nananawagan ng investigasyon laban sa mga opisyal na responsable sa war on drugs. Para sa kanila, hindi sapat ang mga lokal na investigasyon at kinakailangan ng international na hustisya upang magkaroon ng pananagutan ang mga nasa kapangyarihan. Matatandaan noong 2018 ay nagpasya ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte na umatras bilang miyembro ng ICC matapos magsimula ang preliminary examination laban sa war on drugs. Ngunit ayon sa ICC, may jurisdiction pa rin sila sa mga kasong nangyari habang ang miyembro pa ng korte sa Pilipinas mula 2011 hanggang 2019. Kaya kahit umatras na ang bansa, maaari pa ring imbestigahan at usigin ang mga kasong nangyari noong saklaw pa ng ICC ang Pilipinas. So lalong naging mainit ang sitwasyon nang mahuli noong 2025 si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague upang harapin ang kaso laban sa kanya. Ang arrest warrant laban kay Bato de la Rosa itinuturing na kasunod na malaking hakbang ng ICC laban sa mga pangunahing personalidad ng war on drugs. Ayon sa mga dokumentong lumabas, itinuturing si De la Rosa bilang isa sa mga umano'y indirect o perpetrators sa mga krimen laban sa mga sangkatauhan. Sa ulat ng Associated Press, nakasaad na pinaniniwalaan ng ICC judges na may substantial grounds upang paniwalaang may mahalagang kontribusyon si De la Rosa sa pagpapatupad ng mga operasyon na humantong sa pagkamatay ng hindi bababa sa 32 katao sa pagitan ng 2016 hanggang 2018. Bagamat maliit lamang ito kumpara sa kabuuang bilang ng mga namatay sa war on drugs, mahalaga umano ang mga kasong ito bilang representative incidents na nagpapakita ng umano'y sistematikong pagpatay. Sa gitna ng kontrobersya, naging dramatic din ang naging eksena sa Senado noong May 11 at ayon pa sa mga ulat, nagtungo ang mga operatiba sa National Bureau of Investigation o NBI sa Senado upang umano'y ihain ang warrant laban kay De La Rosa.
Rosa. Lumabas pa sa CCTV footages ang eksenang tumatakbo umano si Bato papasok sa Senate premises habang sinusundan ng mga ahente. Agad namang nagkaroon ng lockdown sa Senado at nilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado. Para sa maraming Pilipino, tila eksena ito sa pelikula. Ang dating pinakamakapangyarihang police chief ng bansa na dating matapang magsalita laban sa mga kriminal ay ngayon naman ang hinaharap ang international arrest warrant. Ang iba naman ay nagsasabing ito na ang karma sa mga pangyayaring nangyari noong kasagsagan ng drug war. Ngunit para sa kanyang mga supporters, biktima lamang umano si Bato ng political persecution at international na panggigipit. Sa social media ay mabilis na nagtrending ang pangalan ni Bato de la Rosa. Maraming netizen ang naghahati ang opinyon, Ang ilan ay nagsasabing dapat siyang managot sa libo-libong buhay na nawala sa ilalim ng war on drugs. May mga pamilya ng mga biktima na nagsasabing matagal nila itong pinagdarasal at umaasang magkakaroon na ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit mayroon din mga Pilipino na naniniwalang naging epektibo ang kumpanya kontra droga at hindi raw dapat husgahan sina Duterte at De La Rosa dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho laban sa kriminalidad. Ngunit marami ring mga political analyst ang nagsasabing malaki ang magiging epekto nito sa politika ng bansa. Si De La Rosa ay isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Duterte family at kilalang matinding supporter ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang kanyang pagkadawit sa ICC ay maaaring magkaroon ng domino effect sa political alliances sa bansa, lalo na't habang umiinit ang atensyon sa pagitan ng kampo ni Marcos at Duterte. May mga eksperto ring nagsasabing magiging malaking constitutional at diplomatic issue ito para sa Pilipinas dahil hindi na miyembro ng ICC ang bansa. Maraming tanong ang lumitaw kung obligado ba ang gobyerno na arestuhin at isuko si De La Rosa sa dahi. Ayon sa ilang opisyal ng gobyerno, dadaan pa rin umano sa proseso ng Interpol at lokal na legal mechanism. Samantalang sinabi naman ng Amnesty International Philippines na dapat agad arestuhin si De La Rosa at ipadala sa ICC upang harapin ang kaso laban sa kanya. Ayon sa kanila, mahalaga itong hakbang para sa accountability at upang ipakita na walang sino man ang mas mataas sa batas kahit gaano pa siya ka-powerful noon. Ngunit sa kabila ng lahat ay nananatiling matatag si De La Rosa sa kanyang mga pahayag. Sa ilang videos at interview, sinabi niyang handa siyang harapin ang kaso basta dumaan ito sa tamang legal na proseso. Mariin din niyang itinanggi na mayroon siyang direktang partisipasyon sa iligal na pagpatay. Ayon sa kanya, ginagawa lamang nila noon ang kanyang tungkulin bilang law enforcers laban sa iligal na droga. Isa sa pinakamalaking tanong ngayon ng kung tuluyan nga bang maaaresto si De La Rosa at madadala sa dahi tulad ng dating Pangulong Duterte. Kung mangyayari ito, magiging isa na naman itong makasaysayang pangyayari sa politika ng Pilipinas. Hindi pa kailanman nangyari na dalawang matataas sa dating opisyal ng bansa ang parehong haharap sa International Court para sa crime against humanity. Para naman sa mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, hindi raw ito usapin ng politika, kundi usapin ng hustisya. Maraming pamilya nagsasabing hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakabangon sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang iba ay nagsasabing wala man lamang naging investigasyon o due process sa pagkamatay ng kanilang anak, asawa o kapatid noong kasagsagan ng drug war. May mga kwento ng mga inang nawala ng anak matapos umanong pagbabarilin ng mga sa police operation at may mga batang lumaking walang magulang dahil sa anti-drug campaign. Para sa kanila, ang kaso laban kina Duterte at De La Rosa ay simbolo ng pag-asa na balang araw ay may mananagot sa mga nangyari. Ngunit, mayroon din mga Pilipinong nananatiling sumusuporta kina Duterte at De La Rosa dahil naniniwala silang bumaba ang kriminalidad noong panahon ng war on drugs. Para sa kanila, naging matapang lamang ang administrasyon laban sa mga drug syndicates at kriminal na matagal ng problema ng bansa. Kaya naman para sa kanila, hindi dapat husgahan ng mga opisyal na ginawa lamang umano ang kanilang trabaho,
upang proteksyonan ang sambayanan. Habang nagpapatuloy ang legal na battle sa ICC, tiyak na marami pang development ang lalabas sa mga susunod na linggo at buwan. Ang tanong ngayon ng marami, susunod ba si Bato de la Rosa sa yapak na Rodrigo Duterte patungong Dahey o magkakaroon pa ng legal at political maneuvering upang maiwasan ito? Sa ngayon, malinaw na ang ICC confirmation ng arrest warrant laban kay Ronald Bato de la Rosa ay isa sa pinakamalaking political at legal na balita sa Pilipinas ngayong 2026. Isa itong pangyayaring maaaring magbago hindi lamang sa buhay ng mga sangkot, kundi maging sa kasaysayan ng bansa at sa pananaw ng mundo tungkol sa justice at accountability sa Pilipinas.